Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal, sa sining kaagahon, upod nyo naman liwat si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kaya ang ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta ang aton Biblia sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Kaya ang aton topic subong ang prayer of Jabez or Jabez prayer. Siling dire sa Ilonggo nga version, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. May isa ka tawo nga ang iyang ngalan si Jabez. Dungganon siya nga tawo sang sa iya mga utod nga lalaki. Ginngalanan siya sang iya iloy nga Jabez, kay siling sang iya iloy, puwerte gid kasakit sang pagbata ko sa iya. Verse 10, nagpangamuyo si Jabez sa Diyos sang Israel. Kabay pa nga pakamaayuhon mo ako, kag palaparo ng akon teritoryo. Opdi ako kag ilikaw sa mga talagman, agod indi ako masakitan. Kag ginsabat sang Dios ang iya pangabay. Utod ang pangamuyo ni Jabez or the prayer of Jabez is found in a historical note within a genealogy. Jabez was more honorable than his brothers. Ang iyang iloy, gingalanan siya nga Jabez, kay siling dira sa ginbasa ta kagina, I give birth to him in pain. Kag si Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Amo na sa English nga version, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Magamay ang ihibalot sa kay Jabez kumparar sa mga descendant ni Judah, pero ging clear gidra, he was an honorable man. And his mother named him Jabez, meaning sorrowful or sorrow maker, because grabe gid ang kasakit sang pagbata niya kay Jabez, because she had been a painful birth.
Sa prayer ni Jabez, nag-cry out sa Ginoo. He cries out to God for protection and blessing. Using a play on words, Jabez, the man of sorrow, asked God to keep him from that sorrow, which his name both recalled and forbudden. So dra utod, kapangamuyo si Jabez nga ang ngalan niya kagang iya nga mangin future, mangin iba. Kaya ginbata na sa gani tungod kumbaga sa kasakit nga sitwasyon, ang iya hayo sa Ginoo nga ang iya pangabuhi i-bless ang Ginoo para hindi mag-end ang iyang life in sorrow. Very honest prayer. The prayer of Jabez contains an urgent request for four things. Isa-isahon tabla mga utod para maintindihan tagid. Number 1, Jabez pray for God's blessing. Jabez acknowledges that the God of Israel, the God who created heaven and earth, is the only source of all blessing. And he asks God for His grace. Amo na utod nga sang pagpati mo sa kay Kristo Jesus bilang Diyos mo kag manuluwas, ang Diyos nga ginpangamuyuan ni Jabez, amo man gyapon ang Diyos naton. So amo na nga aton nga prayer, may ara man pangamuyo nga i-bless kita sang Ginoo. And it's a biblical asking to God, asking for His blessing, because we acknowledge that He alone is the source of blessing. Jabez asked God for His grace. No doubt, ang ining request was based at least in part on God's promise of blessing to Abraham and his descendants. Kung nadumduman nyo na sa Genesis chapter 22 verse 17, ginambal ginaya sang Ginoo nga i-bless niya sa Abraham kag iya mga descendants. Amo na nga ginabalik ni Jabez sa Ginoo nga, Lord, may promisa ka kag amo ning akon ginapangayo, kagapati ako nga ihatag mo ni. Tungod kay ginpromisa mo pa ni sa kay Abraham, kay kami descendant ni Abraham, we will receive confidently that blessing. So, utod, amo na nga ang prayer ni Jabez is a very clear prayer that he acknowledged God nga ang Diyos lang gid amo makatag siya sang tudtuod kag maayo nga blessing. Number 2, ang ginpray pag ni Jabez is an expansion of territory. Jabez prays for victory and prosperity in all his endeavors, and that his life would be marked by increase. Fruitful. So kung nadumduman ninyo, amo maning gusto sang Ginoo saton, nga kinanglan ara kita sa Ginoo kay para mangin fruitful kita. So amo maning prayer ni Jabez, victory and prosperity sa tanan
nga maagyan niya nga sang iya kabuhi kag ginapangayo niya nga mag-expand ang iya nga territory. Number 3, the presence of God's hands. In other words, Jabez asked for the guidance of God and his strength to be evident in his daily existence. Kung wala guidance ang Ginoo, siyempre ma-failure gidi. Amo na ginapangayo niya guidance kag strength. Kay because there is prosperity sa iyang prayer, hindi niya gusto nga ma-misuse. Pag in-bless na sang Ginoo, ara gyapon gakapot gid siya sa kung anong gusto sang Ginoo. Tagtagaan sa sang strength sa adlaw niya nga kabuhi. Number 4, Jabez's prayer includes protection from harm. Clear gidya kay Jabez nga may mga tao nga magingabot sa iya nga sakiton siya. Siyempre hindi ginaya malikawan sa mga tao nga may pag-imon kag may yawanon nga paminsaron sa iya. Amon ang nangamuyo gid sa sang protection. Kay without God's protection, makawat ang ginhatag sang Ginoo sa iya. Prosperity. Subot singanon, ang pangamuyo niya nga proteksyon para makontinue ang pag-increase niya. Dumduman nyo na sa Matthew chapter 6 verse 9 kag 13. Kintudluan man ta sang aton nga Dios. Our Lord Jesus Christ taught us kita nga mga sumulunod niya kag ang iyang mga disciple to pray in this way. Father in heaven, deliver us from the evil one. Amo na nga Jabez looks to God in confidence as his defender. Amo man ang pagtan-aw ta dapat sa Ginoo ta. Siya lang gid mangindepender naton. Jabez's goal in his prayer was to live free from sorrow. And the last thing we read about Jabez is that God heard and answered his prayer. But singanon, ang Diyos gasabat gid sa pangamuyo nga sincere kag naka-align man sa ginpromisa sang Ginoo. Like Solomon's humble prayer for wisdom in 1 King chapter 3 verse 5 to 14. Amo man na ang prayer ni Solomon. Iblang ang paglantaw niya hindi sa iya posisyon, kundi ginalantaw niya kung paano mag-rule sa mga katawhan sang Ginoo. It's also a great encouragement to us to pray for God's guidance. Kay kung wala sang guidance kag wisdom sang Ginoo, we will abuse the privilege nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Amo na nga hindi man kita pwede mag-untat sa pagpangamuyo. Asking God what His will to us. Jabez's devout prayer for blessing was answered. Amo man na kay Solomon nangayo sa sangkaalam kung paano mag-govern sa katawan sang Ginoo. Ginhatag ang kaalam sa iya, pati ang manggad, pati ang kasikatan. Suotod,
ang motive sang prayer ni Jabez, ang success ni Jabez enjoyed outweighed the sorrow of his beginning. Amo na nga Jabez is a great example nga ang ginapangamuyuan niya nga Diyos is the same God yesterday, today, and forever. Amo man na ang ginapangamuyuan nga ginsugo ni Jesus Christ sa aton sa nagbaton kita kay Kristo Jesus bilang Diyos kag manluwas. We will pray to God our Father. It means we will have the confidence that God will answer our prayer like the prayer of Jabez. Diri na lang ang ka-faith kag pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless.